Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer a question from one of our followers na PDPM niya ito sa ating FB page. At the same FB page, itong Free Reviewers with Leonalyn kung saan pwede kayong mag-inquire regarding sa ating meron tayong lifetime na online review. So, mag-inquire lang kayo doon. So anyway, kapag mga ganito magkasunod ito, 0.00005 tapos square root of itong point, ilan ba itong 0? 6 na 0 tapos 25 and then 5 times 10 na may exponent na negative 3, 1 over 20 at meron tayong 50%. Kapag praktisado kayo ng mga ganito, unang-una, madali niyong mahulaan yung mismong pattern nito. Obvious, lahat ng yan ay 0.00 something, basta 5, merong 5 dyan. Unahin muna natin, i-convert natin lahat sila to decimal. Yung una, decimal na ito. So, we have 0.00, 0.0, 4 na 0, tapos yung 5. Ito namang square root of, paano mag-square root nito? Meron na tayong detalye kung paano yan kasi minsan ang lumabas sa mismong civil service exam yung square root of 0.000081. Okay, so paano ba? Itong tigdalawa natin yan siya. Tigdalawa. So therefore this is 0.000 and this is square root of 25 ay 5. Then itong 10 na may exponent na negative 3. Ang ibig sabihin nito, i-reciprocal lang natin siya, 1 over 10 na may 3 na exponent. Positive na siya. Another example, kahit ano pa man yung mga base natin, kung ang exponent ay halimbawa negative 2 or yung exponent ay negative 15, ang ibig sabihin lang nito according sa law of exponent, 1 over a squared or 1 over b na may exponent na 15. Kung ganito naman, i-reciprocal lang natin ba? Halimbawa, 2/3, ito naman ang may exponent na halimbawa negative 2. So therefore, this is 2 times 3 squared. So anyway, itong 5 times 10 na may exponent na negative 3, ibig sabihin ito 5 times 1 over 10 na may exponent na 3. So therefore, ito ay 5 times 1 over 10 na may exponent na 3 or 10 cube. Ang ibig sabihin nito ay 10 times 10 times 10. Therefore, 5 yung mismong 5 yung mismong 0. So this is 5 over 1,000. Yung 5 over 1,000, kopyahin lang yung 5. Ilan yung 0? 1, 2, 3. Therefore, this is 1, 2, 3. Kaya 0.005. Otherwise, huwag na nating pahirapan ang sarili natin. Kapag negative yung exponent sa ating 10 na minumultiply sa 5, kapag negative, sulat natin yan, kapag negative, backward tayo 3 times sa ating decimal. 1, 2, 3. Kaya this is 0.005. Kapag positive naman, sulat natin yung 5. Kapag positive, nandito yung decimal. Mag-move tayo 3 times. 1, 2, 3. Kaya this is 5,000. So, anyway, we have 0.005. So, therefore, this is 0.005. Itong 1 over 20. Maraming paraan para i-convert ito into decimal. Pwedeng mag-multiply tayo dito sa 20 or any number. I-multiply natin itong 20 basta maging 10, 100,
1,000 or kahit 100. Basta makonvert lang natin siya, itong 20. Ang 20 pwede natin siya i-convert to 100 na, which is i-multiply lang natin ng 5. So kung nag-multiply tayo ng 5 sa baba, ganun din sa taas. So therefore, this is 5 over 100. 5 over 100, dalawa yung 0, so mag-move tayo twice. 1, 2, therefore this is 0.05. Kung di nyo masyadong magets, ang 1 over 20 means 1 divided by 20. Nandyan yung decimal, i-align sa taas, dagdagan mo ng isa. Ang 10, ilang 20, kulang yan siya. Isa pang 0, 100, ilang 20 yan siya, 5. So therefore, 0.05. Ang last dito ay 50%. Now, 50%, lahat tayo alam natin na that is 0.5. Kung napapansin nyo, isang decimal lang ang nawala. I mean, nag-move lang tayo ng isang decimal going to the right side. Ito na yung pattern. Una, 1, 2, 3, 4, 4. Next, 3 na lang, 1, 2, 3. Ang next, 2 na lang, 1, 2, bago yung 5. Ang next, isa na lang, 1 na lang yung 0. Tapos next, wala na yung 0. So yung decimal, minumove lang natin one time. So kung ito ang 0.5, i-move din natin going to the right side. Therefore, ang next ay 5. Dapat 5 ang hanapin natin sa choices. Walang 5 sa choices, pero malamang merong isa dyan na equivalent sa 5. 40 divided by 5, this is 8. Hindi yan siya. 125 divided by 5, this is 25. Hindi rin yan. 5,000%, this is 50. Kasi i-move lang natin yung decimal twice, so that is 50. 1/2 means 0.5. 500%. Ito na yun yung dalawang 0, i-cancel natin. Sabay cancel ni person sign. Isa lang natira dyan, which is 5. Therefore, ang sagot dito ay ito. 5. Mahaba lang yung explanation. Sa actual na exam, kahit hindi nyo na isolve yung paisa-isa dito, tingnan nyo lang, pakiramdaman nyo lang kung anong nangyayari dito sa mga nandito, yung series na nandito. So ano kaya yung pattern? Kung medyo nag-gets nyo na isang decimal lang ang i-move natin going to the right side, pwede namang direkta ka na sa 50%. So malamang kung i-move mo yan, 5 ang next. 5 yung next. So, hanapin lang natin sa choices kung saan dyan yung equivalent sa 5. Thank you for watching and all I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.